Hi guys, this is A. This is Jay. And this is Kitty. Hi guys, I'm back. Bali ngayon naman, i-discuss natin yung kung paano nyo i-assess yung eligibility nyo for SINP. So, sa SINP, kailangan mo ng at least 60 points to apply. So, yun. Anything below that, hindi ka eligible for SINP. So, meron naman siyang dalawang factor. So, yung factor 1 natin is yung labor market success. Nandito yung education and training, skilled work experience, yung age, yung language ability. Ayan. Sa factor 2 naman, nandun yung connection to Saskatchewan labor market and adaptability. So, nandun yung kung may work experience kayo sa Saskatchewan or meron kayong naging student kayo dito, or kung may close family relative kayo, and yung employment offer. So dito sa factor 1, nandito yung education and training. So sa education and training, kung may master's degree ka, 23 points. Kung may bachelor's degree ka, 20. Trade certification, 20. Canadian equivalency, 15. At least Canadian equivalency certificate of at least 2 years but less at least 2 semesters but less than a 2-year program. So yan, ito yung points niyan. Sa case ko, dun sa West na sa result ng West, nakuha ko is 4-year equivalency. So dito ako napunta sa bachelor's degree, at least 3-year college degree at university or college. 20 points agad yung nakuha ko dyan for education and training. Dito, ipakita ko sa inyo yung result ng West ko. Ayan, naka-flash yan sa screen. So, dito, since ang binigay sa akin ng West is 4-year equivalency, kahit na 5 years course yung natapos ko, 20 points pa rin yung nakuha ko. Dito naman sa skilled work experience, dapat, kung ano yung NOC nyo, yun yung parang pwede nyo i-declare or i-claim na number of years, na yung number of years ng work experience. For example, 3 years, 6 points ang makukuha ko. Doon naman sa 6 to 10 years prior to submission date, nag-work ako ng 4 years, ganyan, or 3 years, 3 points lang yung makukuha ko. Ayan. Dito naman sa language ability, ito yung nakuha kong result sa CELPIP. So, yung kung ano kasi yung pinakamababang score mo, kuwari kahit na sobrang taas mo sa speaking, sa writing, or sa listening, ganyan, kung ano yung pinakamababa na score mo, yun yung CLB mo. Sa CELPIP yun, I don't know sa IELTS. Sa CELPIP gano'n. So, ang pinakamababang points ko is sa speaking. So, 8 yung sa speaking ko. So, nakakuha ako ng 20 doon. So, ayan, CLB 8. 20 points. Second language test, since wala akong French, so hindi naman ako marunong mag-French and hindi naman ako nag-try, so not applicable, 0. Sa age naman, during the application date, dun ako sa 22 to 34 years. So na-claim ko yung maximum na 12 points. Dito sa ang maximum points para sa factor 1 is 80 points agad. So medyo malaki niyan. Kung mamax mo yan, lampas ka na talaga dun sa 60 points. Eligible ka na talaga for SINP. Dito naman sa factor 2, dito yung high skilled employment offer from a Saskatchewan employer. So, kung wala ka niyan, syempre hindi ka makapag-claim. Ako wala. So, hindi ako nag-claim dyan. But, ito, since yung close family relative kasi, kung meron kang close family relative, meron kang 20 points agad. So, second degree relative, up to second degree relative. So, pinsan, uncle, auntie, ganyan. Tsaka dito kasi, the applicant or accompanying spouse has a family relative in Canada, that is Canadian citizen or a permanent resident living in Saskatchewan. So, not necessarily citizen, kahit PR pwede. So, since kami kasi, yung si A kasi yung merong pinsan. So, hindi siya kailangan na ikaw mismo yung may family relative. Kahit asawa mo, yung may family relative, pwede kang mag-claim ng points dito. So, since si A, siya yung may pinsan, ayun, nakakuha kami ng 20 points.
kahit, hindi, citizen na pala yung ano niya, yung pinsan niya. So, ayun. Dito naman sa past work experience, wala ako niyan, so I wasn't able to claim points for that one. At least 12 months of work in the past 5 years on a valid work permit. Past student experience in Saskatchewan, 5 points. Kung dati kayong estudyante dito, tapos kayo, at least 1 full academic year at a recognized Saskatchewan post-secondary education institution on a valid study permit. So, yan yung medyo, I don't know, hindi ko sure kung bakit sobrang baba nito. So, kahit na student permit holder ka dito sa Saskatchewan for nakatapos ka, 5 points lang yung makuha mo. Dapat siguro medyo mataas yan eh. And kung may past work experience ka sa Saskatchewan, nag-work ka dito na valid work permit, 5 points pa rin yung makuha mo. So, mababa din. Hindi katulad dito sa close family relative na 20 points. Hindi ko alam kung ano yung rationale bakit ganon kataas yung sa close family relative. Pero since naging beneficial naman sa amin, okay na rin. So, dito naman, kung may high skilled employment offer kayo, 30 points agad yan. So, matik yan. Kung may LMIA kayo, may job offer kayo, yan, 30 points. Mabibigyan talaga kayo ng PR yan sa SINP. So, ayun. Dun, sa akin naman, 20 points. Sabihin natin 6 points and 4 points. So, 30 points agad yun. Plus 20 points, 50 plus 12 points, 62. So, 62 points agad yung nakuha ko. So, eligible ako for SINP since above 60 yun. And then, meron ako close family relative. So, nakakuha kami ng 82 points in total. Ayan. So, dito sa website na to or dito sa page na to, malalaman kung eligible kayo or hindi for SINP. So, ano naman yung timeline? So, dito makikita nyo na yung nag-submit kami ng TOR sa West February 17. Na-receive ng West yung TOR ko February 21. So, 4 days siya bago nakarating sa Canada. Tapos, yung result ng ECA or yung result ng West, lumabas siya after 64 days. So, mga 2 months, more than 2 months. Tapos, nag-register ako for CELPIP June 4. Nabigyan ako, ang schedule ko is 35 days in advance. So, July 9 ako nag-take ng CELPIP. Tapos, lumabas naman yung result ng CELPIP ko 5 days. So, July 14, 2020. So, July 16, nag-create ako ng Express Entry profile kasi meron na akong CELPIP tsaka ECA sa West. Tapos, nag-file ako ng EOI or Expression of Interest sa SINP July 16, 2020. Tapos, naka-receive ako ng invitation to apply after 72 days. So, October 7, 2020 ko na-receive yun. During pandemic to. So, talagang mahaba yung timeline. Yung tumagal siya ng tumagal. Kasi unlike before pandemic, medyo mabilis yung process. Tapos nung nag-pandemic na, ang tagal na. Tumagal na siya. Tapos, ayan. So, after ko maka-receive ng invitation to apply, after 30 days, pinasa ko na yung SINP application namin. So, after 22 days, in process na siya. So, naka-queue kasi siya eh. So, hindi porket pinasa mo ay mapaprocess agad. So, naghintay pa kami ng 22 days bago mag-start yung processing ng SINP application. Tapos, after 4 days, nag-request sila ng additional documents. Hindi ko na maalala kung ano yun. Tapos, after 7 days from the last request for documents, doon na nabigay yung SINP nomination namin. So, it's December 15, 2020. So, from submission ng SINP application up to nomination, more than a month lang. Tapos, after 8 days, yan, nagkaroon ng draw.
Tapos, nakakatanggap kami ng invitation to apply. Tapos, pinasa namin yung application namin after 46 days. So, February 7, 2021. Tapos, after nun, naghintay. Siyempre, ang dami, backlog. Noong 2021 kasi nag-restart pa lang ulit sila ng pag-process ng mga documents. So, naghintay kami ng more than a year. Actually, 1.5 years to eh. So, June 7, nabigyan kami ng PR. So, ang tagal nitong paghihintay na to. Tagal nito na parang hindi namin alam kung approve ba o hindi. So, sobrang tagal niya. Unlike ngayon, or since nung nakabalik na sila sa normal processing nila, I think 6 months lang eh. 6 months lang na approve na yung PR or napaprocess na. Ito, ang tagal talaga nito. So, grabe yung pasensya namin during that time. Ayun yung timeline namin from dun sa start na nagpasa ako ng TOR sa West hanggang sa mabigyan kami ng PR. Tapos, yung COPR hindi ko na nalagay kung kailan namin na-receive. Ilalagay ko na lang dito kung kailan namin na-receive. Tapos, yung flight to Canada namin is September 28, 2022. Yan. So, June, July, August, September. So, 3 months kami nag-prepare para makapag-land dito. So, nag-ayos kami ng documents, nag-ayos kami ng mga dadali namin. Tapos, kung ano yung mga kinausap namin yung pinsan namin kung pwede matulungan kami kung saan kami pwede tumira. Ayan. Yung apartment na titira namin, ganyan. Tapos, sinasikaso ko yung mga phone lines. Ayan. So, ayun yung namin, timeline. Ngayon naman, i-discuss ko kung ano yung mga binayaran ko before, yung mga documents, pati na rin yung fees sa SINP at sa Express Entry. In comparison ito doon sa 2020 na binayaran ko, pati yung kung magkano na yung mga fees ngayong 2024. So, una, nung 2020, ang exchange rate is $1 to 37 pesos. So, ngayon 2024, tumaas na. So, every 1 Canadian dollar is 42 pesos na. Una, yung proof of funds. So, dati, ang proof of funds para sa family of 3 is nasa 19,836. So, kapag i-convert nyo yan into peso at 37 pesos per dollar, nasa 733,932 siya. So, ngayon, since tumaas na yung proof of funds na kailangan para sa family of 3, nasa 22,483 na siya. So, convert to peso, it's times 42 pesos per dollar, nasa 944,286 na siya. So, ang laki ng tinaas, nasa 211,000. Bear in mind na itong proof of funds na to ay para lamang sa mga walang job offer. So, kung meron po kayong job offer, kailangan nyo po ng job approval letter at iba po yung proseso para doon. Para po malaman nyo yung process tsaka kung ano man yung mga babayaran, i-check nyo na lang po yung SINP website tsaka yung IRCC website. Sunod naman is yung CELPIP. Sa CELPIP, gumastos ako ng $240, equivalent to 8,880. Ngayon naman, kung magsa-CELPIP kayo, is nasa $235 na siya. Bumaba siya in terms of Canadian dollars, pero tumaas siya in terms of pesos. So, sa pesos, nasa 9,870 na siya. Sa medical exam naman, yung medical exam namin na to is doon namin sa medical city. Sa medical city namin siya pinagawa. So, dati, nasa 11,550 siya. So, tig 11,000 kami ni A. And si Kitty naman is nasa 2,950. So, ngayon 2024, tumaas na siya. So, 13,270 na siya para sa adult. Tapos, 3,220 na siya para sa 2 to 3 years old. Sa ECA naman, or yung Educational Credential Assessment or WES, dati ang binayaran ko is $220. So, equivalent yun sa 8,140. Ngayon naman, tumaas siya. Nasa $248 na siya. Nasa 10,416 pesos na siya ngayon.
Yung SINP, same pa rin, $350 yung binayaran ko before, 350 pa rin ngayong 2024. Pero dahil sa conversion rate, instead of 12,950, nasa 14,700 na siya. NBI clearance, dati 355 yung binayaran namin, kasi meron kaming parang quick renewal nun parang in-expedite namin siya. Pero kung kukunin mo siya ng regular regular time frame, nasa 130 pesos lang siya. Yung processing fee with right to permanent residence fee, yan yung babayaran nyo during application ng PR nyo. So, kami ni A, nagbayad kami ng tig $1,325 dollars. Tapos si Kitty naman is nasa $225 dollars. So, convert to peso, yung sa amin ni A is tig 49,025 kami. Tapos yung kay Kitty naman is nasa 8,325 pesos. So around nasa 107,000 pesos yung express entry na processing na yun, processing fee. So ngayon naman 2024 tumaas na siya. So nasa 1,525 na siya each. So nasa 64,050 na siya. So, doon naman sa sa bata, nasa $260 siya or 10,920 pesos. So, around nasa 139,000 pesos na siya for a family of 3. Sa biometrics fee naman, $85 yung binayaran namin before, and same din naman ngayon, $85 din yung fee ngayon, pero since the conversion rate nga 3,145 siya before, 3,570 naman siya ngayon. Suma total, so dati ang binayaran namin is hindi labas pa yung dito yung proof of funds. So nasa 169,395 pesos. So ngayon ang babayaran nyo is around 211,166. So kapag sinama nyo naman yung proof of funds, aabuti ng 903,327. Sa 2024 naman, total niya is sa 1.155 million na siya. So 1,155,452. Ang hindi kasama dito is yung translation. So depende kasi yan sa document nyo. Kung purong Tagalog siya, kailangan nyo siya ipa-convert sa isang certified translator. So separate pa yung nababayaran nyo. At yan po yung mga fees na kailangan yung bayaran. Pati na rin yung proof of funds. Pero again, you have to double check the information, you have to do your research para kung sakaling nag-update man sila kung magkano yung fees na babayaran, mabayaran nyo ng tama. And yun lang po for now. So, yung mga additional details dun sa mga required documents, gagawa na lang po ako ng mga separate na video, lalo na po yung dun sa proof of funds, and sa mga educational documents. Ayan, i-discuss ko po yan sa mga next videos. Ayan po. Don't forget to subscribe and i-like po tong video na to. Tsaka kung may mga tanong po kayo, i-type nyo lang po sa comment section kasi nag-reply naman po ako at si A kapag meron kaming time. Salamat po sa panonood and God bless po sa lahat. Thank you po. Bye-bye. 1, 2, 3. Bye-bye!